Sagutin natin yung katanungan ng ilang nating mga kalapatids na kanubi. At ito rin yung tanong ng ating kalapatid na si Sir Jonski. Alright, so ang tanong nila, gaano daw ba karami yung patuka na kailangang ibigay sa ating mga alaga? Base sa pag-aaral ng mga veterinaryo at mga eksperto, nakakasama sa ating mga ibon yung underfeed o yung kakulangan sa ibinibigay na patuka, at nakakasama rin pagkasobra o yung overfeed. At recommended na dami ng patuka na kailangan nating ibigay sa ating mga alaga ay from 25 grams to 35 grams. Depende yon sa size ng ibon ninyo. Kung medyo malaki-laki yung ibon nyo, ayan, siguro mga 35 grams per day yun mga kalapatids, o sa loob ng isang araw. Ngayon ang tanong, gaano karami yun? Eto mga kalapatids, meron tayong kutsara dito. Gamitin nating reference point. Yung isang spoonful ng normal na kutsara o yung regular na kutsara ay naglalaman, kung i-convert natin sa mass or sa grams o yung bigat, ay naglalaman ito ng 15 to 18 grams mga kalapatids. So imagine niyo ang kailangan nating ibigay sa ating mga ibon sa loob ng isang araw per bird o bawat isang ibon 25 to 35 grams, depende sa bigat o depende sa laki ng ibon. So let's say 15 grams to nasa isang kutsara, alright? Then isa pang ganun karami, 15 grams. So ito ay approximately 30 grams mga kalapatids. Ganito karami ang ibibigay natin sa ating mga alaga sa loob ng isang araw. Kung 2 beses kayo nagpapakain ng ibon, isa sa umaga, isa sa hapon, isang ganito sa umaga, isang ganito rin sa hapon. Sa ganung paraan, may iwasan nyo ang overfeeding mga kalapatids. Pero syempre, iba-iba naman ang size ng ibon natin na magkakasama sa kulungan. Walang problema doon mga kalapatids. Sundin nyo na lang na isang ibon, 2 kutsara sa loob ng maghapon. Ngayon, kung nakikita nyo, nauubos yung patuka at hindi pa sila satisfied, ang magiging gabay nyo dyan, yung barley. Hanggat na inuubos nila yung barley, ibig sabihin nun, gutom pa yung inyong mga alaga. Pero kapag nagtitira na sila ng barley, ito yung mga ganitong butil, ibig sabihin nun, had enough na or sapat na yung ating ibinigay na patuka. Huwag na kayong magbibigay mga kalapatids, kasi yung barley, ayan yung pinakahinuhuli nilang kainin. So yun yung magiging guide nyo. Yan yung ginagamit na technique ng mga veteran fancier para masiguro nilang hindi ma-overfeed yung kanilang mga alagang panlipad. Kasi napaka-importante ng bigat mga kalapatids, dahil kahit saang sportsman, di ba? Halimbawa sa boxing, tinitimbang yung mga atleta. So ganun din sa ating mga alaga. Para maiwasan yung overfeeding, gamitin yung guide, yung barley sa inyong mga patuka. At isasagad ko na rin mga kalapatids, sasagutin ko na yung katanungan ng ating kalapatids at kaibigan na si Sir Jonski. Tanong niya sa atin paano daw tayo gumawa ng light mix na ginagamit natin sa mga short to mid distance. Alright, para sa mga in-sprint na liparan o yung mabilisang liparan. Normally gumagamit ako ng 70 to 80 mixture ng light mix. So paano ko ginagawa yon? Syempre gagamit tayo ng pantakal. Ito yung gamit ko mga kalapatids. Ang equivalent ng takal nito mga kalapatids ay 2 kutsara. So lumalabas isang ganitong takal para sa isang ibon maghapon na yon mga kalapatids. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo approximately isa. Yan, nilagay natin doon. 2. Alright. So, ayan. So, lumalabas isang ganitong takal para sa isang ibon maghapon na yon. Yun yung ginagawa ko. So, let's say gagawa tayo ng light mix na 70% para sa 10 ibon. So, ang gagawin ko lang, tatakal ako dito. Isipin nyo breeder mix to or pliers mix Okay? Kasi ano na to nahalo ko na to Hindi na to, iba na yung porsyento nito. Okay, kukuha tayo dito ng 3 takal, 1, 2, 3. So 3 pliers mix, 30% na yan mga kalapatids. Okay, tapos kukuha tayo dito ng 7 takal sa barley. 4, 5, 6, 7, ay nako, 8, 9. So isa na lang, 10. Okay, so okay,
haluin natin. At yan mga kalapatids, ito na yung 70% barley mix na tinatawag. At ginagamit ko to sa mga mid and short distance. Alright? Kaya lang, tignan nyo, hindi yan yung actual na itsura kasi nga halo na yan. Kumbaga na-dilute na yung yung mix natin. Masyado ng light na yan kasi nga halo na talaga to mga kalapatids. So isipin nyo na lang na pliers mix to. So ganun lang tayo maghalo. Okay? So sana may nakakuha kayong tips at idea. Mag-adjust na lang kayo depende sa reaksyon ng ibon ninyo at sa pangangailangan ng ibon ninyo, distansya na nililipad nila. Samantala, tignan natin mga kalapatids, balikan natin yung mga insekto na nilagay natin dito. Ayun, luto na sila. Di ba? At ito, binilad natin, wala na. Tiyak na tayo na malinis yung patuka natin na to at hindi na magbubukbok. Yun. Samantala mga kalapatids, bisitahin natin yung ating mga alaga. Nandito sa labas yung ating mga ibon. At ito, yung ating inakay na pag summer. Yan, pinalabas na natin sa unang pagkakataon. Nakarunda na yan. So hinihintay ko na lang na pumasok dito sa ating flyer slope. And then batuloy na sa akin to ng mga isang linggo na lang siguro. Kasi nga medyo matured na yan. Ang edad niyan is 1 month and 20 days. So pinapagulang ko nga up to 2 months. Kasi nga marami nag-iibon dito sa lugar natin. Pagka masyadong bata pa, mabilis na dadadagit o kaya naman ay nadadakma. At medyo aanga-anga pa. Kaya nakakain ng mga pusa. Kaya yan, pinapagulang natin. Pag pumasok yan, batuloy na yan. Bahagi pa rin ng ginagawa nating programa o pamamaraan sa pagpapabatcher. Sa mga kanubi natin dyan na nanonood na hindi alam kung ano yung ating ginagawang sistema, no? Yan, ilalagay ko dyan sa thumbnail yung episode natin na yan at yung link nun dun sa ating description. At pwede nyo ring i-click yung nandyan sa upper right corner. Alright? So yun mga kalapatids, sana may nakuha kayong tips, ideya at kaalaman sa mga kanubi natin dyan. Hingi lang ako ng konting pabor sa inyo mga kalapatids. Sana tulungan ninyo ako na lumago pa yung ating munting channel na ito, yung ating munting tambayan. Sa pamamagitan lang yan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa ating mga videos na napapanood ninyo para sa ganoon marami pa ang mabot ng ating programa. Malaking tulong na yon sa akin mga kalapatids. Okay, so yan muna ang ating kwentuhan para sa episode na ito. Patuloy lang na tumutok para sa susunod nating kwentuhan na kapupulutan ng mga kalaman. So ingat kayo mga kalapatids, hanggang sa susunod. Paalam!